Magandang araw po sa bawat isa. Purihin po si Abay Awa. Ang ating pong paksa na inihanda sa araw na ito ay hinggil po doon sa salitang abulian na inimbento ng mga relihiyon. Hindi naman lingid po sa nakararami na marami pong hinihingi ang bawat simbahan, kanya-kanyang invento ng mga abulian. Ito po ay ginagamit nila para sa sariling kapakanan. At sinasabi lang nila na di umano ay ipinagpatayo ng kanilang mga simbahan, tumulong doon sa mga may hirap, nagpakain ng mga kapos. So marami ho silang sinasabi na parang sa unang tingin, parang tama. Subalit, ang kasulatan po ang ating titingnan kung tama po ba. Sa kasulatan ba, meron bang tinatawag na abulian o yung sinasabing ambagan? Meron naman po. Kaya lamang mali doon sa aral ng mga relihiyon. Ano ba ang kamalian na aral ng mga relihiyon? Halimbawa ho, katulad noong ginagamit ng marami yung unang Korinto 16:1. Ang nakalagay ho dyan sa YLT, and concerning the collection that is for the saints, as I directed to the assemblies of Galatia, so also ye do ye. On every first day of the week, let each one of you lay by him, treasuring up whatever he may have prospered, that when I come, then collections may not be made. And whenever I may come, whosoever ye may approve, through letters, this I will send to carry your favor to Jerusalem. So, tingnan natin, yung sinasabi ni Pablo na ambagan, kanino? Kasi marami ho dito ang nabiktima ng maling pagbasa, no? Sa Tagalog. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal. Para saan yung ambagan? Para sa mga banal. Hindi ho para ito sa namumuno ng isang simbahan. Ito ho ay ibibigay para doon sa mga banal. Tungkol sa ambagan sa mga banal. Hindi ho ito pinaliliwanag ng kahit sinong pastor, ministro, pare, o imam, o sino mang nangangaral, na yung palang ambagan na nangyari doon sa unang Korinto 16:1 na pinamahalaan ni Pablo ay para doon sa mga banal. Hindi ho yan para doon sa mga ang tawag ho dyan ay pangangalakal. Bakit? Kasi biro mo, para yan pala sa mga banal, tapos inaangkin na noong puno o noong founder. So, mali ho. At yan ay dadalhin sa saan? Jerusalem. Doon sa 16:3, at pagdating ko, ang sino mang inyong mamagalingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. So, yun ang ambagan para sa mga banal, number 1. Number 2, dadalhin ho yan sa Jerusalem. So, yan ho ay nung unang siglo. At ang nakalagay nga ho dyan ay assemblies. Doon sa YLT at saka doon sa The Scripture 2009, nakalagay ho dyan, Assemblies of Galatia. Hindi ho church, hindi ho iglesia, kundi assemblies. Para ho mas maintindihan natin. So, itong mga mangangaral na ito, na nag-invento ho niyan, na tuwing linggo, kinakailangan merong iikot na supot upang kolektahin ang mga abuloy. Pera pa yung mga nasa sobre, pera pa ho yung mga, ito lang ho makikita na natin yung
pagkakamali ng mga relihiyon hinggil po dyan sa salitang ambagan. So unahin uli natin, yung una, yan ho ay para dun sa mga banal, dadaling sa Jerusalem. No? Ngayon, kung halimbawa ho, ang bawat relihiyon, bawat sekta, ay humihingi ng ambagan, abuloy, para saan? Para saan? O, saan dadalhin? Kasi dyan maliwanag, sa Jerusalem ang dala. O, nung time na yon, nung unang siglo. Ngayon, kung yan ho ay dadalhin sa kung saan, may mali na. Ibig sabihin, hindi na ho tayo nakasunod dun sa banal na kasulatan. At yan ho ang nangyayari ngayon. O, kaya marami hong mga simbahan, church o iglesia na nagsiyaman dahil ho dun sa maling interpretasyon hinggil dyan sa pag-aabuloy ho, o yung sinasabi nilang ambagan. Meron bang ambagan sa kasulatan? Opo, nangyari yan noong unang siglo. O, at dadalhin niya ng Jerusalem. O, kumbaga yan ho ay natapos na. Yan, para lang mas maliwanag. So ano yung mga hinihingi ngayon ng mga church na tuwing pagtitipon, meron kang ibibigay na abuloy, hihingian ka ng ikapo or tithes. So ano yan? Yan ho yung mga inimbento ng mga pastor, ng mga mangangaral, ng mga obispo, o ng mga founder ng kanilang mga iglesia, or simbahan. So ibig sabihin, kung yan ho ay inimbento, ay hindi ho yan ina-allowed o pinapayagan ni Abay Yahweh. So, ibig sabihin lamang, kung yan ho ay aral ng tao, doktrina ng tao, ay lalabas, may sumpaho. No? So, dito lang sana maunawaan at maintindihan at magbukas si Abay Yahweh ng mga pangunawa. Muli, maraming pong salamat sa bawat isang makakapanood nitong ating kaunting pangangaral. Maraming salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa.